Severe tropical storm na si Opong nasa kalagatan na ng Sibuyan, Romblon. Tropical Cyclone Wind Signal number 3 nakataas na sa most of vicinity ng Romblon at ilang bahagi sa paligid ng Oriental Mindoro, Marinduque, Masbate at northern part ng Panay Island. And the rest ay makakaranas ng mas malawakang mga pag-ulan maghapon, bunsod ng malawakang rainfall upward ni Opong. Posibleng mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng probinsya, pinag-iingat. Kaya buong Southern Luzon, Visayas at northern part ng Mindanao makakaranas ng mula sa pinakamatinding pag-ulan sa Central Visayas at Southern Luzon hanggang sa mga moderate to some heavy rain showers dito sa bahagi pa rin ng extreme Northern Luzon, especially ang Cagayan Valley hanggang Benguet. Pero kasama ang Metro Manila sa makakaranas ng heavy rain showers halos maghapon hanggang sa maka-exit ng baybayin ng Occidental Mindoro, itong si Bagyong Opong. At binabantayang convergence sa may bandang south of Guam, nasa 30% na ang kanyang tropical cyclone strike probability. Kaya magiging aktibong bagyo o low pressure area ba to? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa maulan na araw ng Biyernes, September 26, 2025. Ang oras sa ating boss pa may maga ay alas 11:22 na ng umaga. Asahan na ngayon ang malawakang pag-ulan sa buong Southern Luzon, buong Visayas na, kasama na ang northern part ng Mindanao dahil nandyan na po ang presensya nga po sa may bandang Romblon ang sentro ni Bagyong Opong na may international name nga po na Waloy. Yon. At dahil nandiyan na po siya sa iba't ibang kalupaan at halos 5 ang magiging landfall scenario nitong si Opong, asahan po ang matitinding pag-ulan ngayon at nag-iingat po mga kababayan natin sa mga inaasahang pagbaha sa maghapon dahil marami tayong mga probinsya sa Southern Luzon at Visayas ang daraanan at raragasain ni severe tropical storm na si Opong. Although kaninang madaling araw nga po o kagabi ay panandali ang itinaas ni Pag-asa si Opong sa typhoon category bago ito maglandfall dyan sa may bandang San Policarpio, Eastern Samar. And then after nyan, mga ilang oras lang binaba na kagad nila ito sa severe tropical storm. Well, nag-vary yan sa immediate land resistance after nito maglandfall sa San Policarpio kagabi. Maaga nila itong in-indicate na naglandfall dyan sa San Policarpio mga alas 8 ng gabi, pero sa ating tropical cyclone sector mga bandang alas 2:10 ng madaling araw ito naglandfall. At sa ngayon, sa kasalukuyan ay malawak ang pag-ulan ngayon ang umiiral sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Double check natin kung gumagana ang buong Doppler radar ni Pag-asa. Yan, tingnan po muna natin sa Doppler radar dahil kalat-kalat po at hindi masyado pulido ang sweep wave ng Doppler radar, pero makikita naman dito ang matitinding malawakang pag-ulan. So hindi natin ma-identify maigi dahil halos bitak-bitak po yung nasasagap ng Doppler radar, so wala po tayong idea. Pero kung titingnan natin sa CMS Doppler ay ang buong Metro Manila nakakaranas ng heavy rain showers at pababa na yan ng buong Calabarzon. Ayan, matitinding pag-ulan na ngayon. Yan, pumapalo sa 25 to 30 mm ang velocity mula dyan sa bandang Cavite, pababa na yan ng bandang Batangas at Laguna area. Yan. Kung double check natin sa CMS Doppler ay makikita po ang malawakan nito. Ipipinpoint natin sa may bandang sa may bandang Romblon na kung saan ay nandyan ang sentro ni Opong para makita natin yung malawakang pag-ulan nito. Ito kasi mas pulido po ang nakikita mula sa pinaka-satellite at makikita po abot hanggang Bicol Region, Eastern Visayas, kabilang na ang buong central ng Visayas ay nakakaranas ng malawakang pag-ulan. So understood na po natin
at nakataas na yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 doon sa pinakasentro ng dyan sa may bandang Romblon. Dito, yan, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number dyan, number 3. And then number 2 hanggang Batangas yung range, ilang parte ng Coron, Palawan, northern part ng Panay Island, hanggang dito daw sa may bandang Northern Samar. Ayon yan kay Pag-asa. Pero sa aking Tropical Cyclone, estimated Tropical Cyclone Wind Signal range, halos ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2, pasok pa rin ang bandang Ligao, yan, dito sa ibaba ng Quezon Province, dito sa may bandang baba ng bandang Batangas pa rin ito, at Occidental Mindoro, sakop yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2, at Signal number 1 naman, sakop ang Metro Manila. Yan. Pero sa akin Tropical Cyclone Wind Signal estimation, bandang Cavite lang ang inabot. Well, tingnan natin dahil aabot pa yan naman ng Occidental Mindoro mamayang hapon. So, tingnan natin. Pero makikita naman natin sa CMS Doppler radar ay matitinding ulan ang dala ngayon. Yung sweep po ng heavy rains, makikita niyo po mas matindi ang buhos ng ulan dyan sa bahagi nga po ng Negros Region, Panay Island. Matindi rin ang pag-ulan dito sa Panay Island nga po, ilang bahagi sa Masbate. Kaya ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa na naman. So may matche-check na naman ng ating yung bagong yata ng DPWH na si Vince Season yata yung ating bagong DPWH secretary, if I'm not mistaken. Do-double check na niya ngayon yan, at dahil ma-obserbahan niya lalo yung mga flood control na substandard daw ang pagkakagawa. At napanood ko rin sa mga balita ay galit na galit daw itong si Secretary Binciso nang makita niya sa may bandang Davao Occidental, if I'm not mistaken Davao Occidental yun, na nagtingin siya, galit na galit siya at namura pa niya itong isa sa member ng DPWH engineering section ng Davao Occidental. Correct me if I'm wrong, pero nabigla po ang inyong lingkod dahil sa nakita nga natin hindi pa pala gawa, pero declared na gawa na daw yung flood control. Again, hindi po Davao City po ang Davao Occidental, ha. Hindi po yan sakop ng Davao City, dahil kung titingnan natin dito, maraming debate kasi lumalabas ay sakop daw yan ng Davao City. Marami po kasi ang area ng Davao, para masakalaman lang po ng lahat. Ito po ang Davao City. Ayan, kung makikita nyo po, ito lang ang sakop ng Davao City. Ano, yan. Guguhitan po natin yan, ha. Kung titingnan nyo po, yung river basin ng Davao City, ay ang pinaka lower basin po talaga sa Davao City, sa City of Davao dito. Kaya imagine nyo po, kapag umulan po dito sa mataas, sa Malabong hanggang Kalinan, ay babagsak lahat yan sa Davao City. Kaya kailangan very improve yung flood control system nila. Kaya hindi maiwasan, babaha yan, pero mabilis kagad tumila. So ito po yung Davao del Norte. Yan po yung sakop ng Davao del Norte. So hindi na po yan sakop ng Davao City, ha. Ito naman yung Davao de Oro, sobrang layo naman. Yung Davao Occidental naman ay naririto po. Ayan, ito po. Mula yan sa bandang Santa Maria, pababa ng Malita hanggang Sarangani. So hindi po yan sakop ng Davao City. So ang sakop ng Davao Occidental mula Santa Maria yan, pababa ng Sarangani po. So hindi yan sakop ng Davao City, napakalayo po. Dahil ang una munang, ang pinakadikit ng Davao City po ay ang Davao del Sur po. Yan, Davao del Sur po ang kadikit niya. Mula Kapatagan hanggang dito sa may bandang Kiblawan. Yan, pagitan na ng Malalang at Santa Maria. Pagtawid ng Santa Maria, yan na po, pasok na ang Davao Occidental. Nandito yata yung si Secretary Binciso, which is pinagmumura na yata yung mga taga DPWH yan. Sa galit na wala pa palang nagagawang flood control, pero declared completed na daw. So napanood ko yan sa balita kahapon. Kumalat yan sa social media. May mga nagsasabi ay yan daw ay
ang congressman daw niyan si Pulong Duterte, which is mali po. Hindi po si Pulong Duterte ang congressman ng Davao Occidental dahil ay malayo yan sa Davao City. Ito po yung Davao City. Yan. At pinakita ko na po sa inyo ang sakop ng Davao City, ha. At kung tutuusin, halos 4 na beses ang laki niyan sa National Capital Region. Mas malaki yan. So imagine niyo po kung hindi maayos ang flood control dyan, triple ang baha ang mangyayari. Pero since maraming beses na tayong pumupunta ng Davao City at inaabutan natin minsan ang pagbaha, ay maganda po yung pagkakagawa doon sa pinaka-main na ilog dito. Ito po yung pinaka-main na ilog sa bandang Turil. Ayan, ito yung pinaganda at pinagandang ilog sa Turil. Yan, kasi yan po yung may pinakamalaking basin. At dito rin sa may bandang ilog ng Talomo, yan, yung Talomo River na yan. Kung pupunta po kayo dyan, napakaganda ng pagkakagawa ng mga flood wall dyan. Dahil nga po yan ang sasalo ng lahat ng ulan na manggagaling po sa Karinan hanggang Malabong. Yan. So, sinilip natin yan, yung bandang ayan, sa Talomo River at ang bandang Matina River. Matina River, yan. Matina River at Talomo River. Yan ang pinaka-main river system ng Davao City. Kung titingnan nyo po yan ay napakapulido po ng kanilang flood control dyan dahil alam ng mayor ng Davao City pa mula pa noong huling dumaan ako dyan, 2015, yung ginagawa yung buong seawall niyan, yung river wall niyan, nakita ko ang kapal, more than 15 feet yung taas ng pinakabakal na nilagay at ang kapal. Tapos concrete na semento ang ginamit, concrete. Nakita ko yung ginagawa yung konkreto po at walang buhangin sa gitna. Puro concrete yung bato na ginamit. Pulido talaga, kaya maganda yung pagkakagawa. So kung masilip man yan na binhison yan, I think hindi naman siya madidisappoint dahil matagal na po rin na ginawa yan at very standing yung sa Davao City. So sa mga laging nag-post din, pinatatanong din kasi sa akin ng mga taga Maynila, yung ibang hindi nakakaalam na ang Davao Occidental ba ay ang congressman daw ba niyan ay si Pulong Duterte? Hindi po, dahil iba po ang mayor dyan. Tuyata, correct me if I'm wrong, Tuyata yung pangalan yata, yung Chinese yung dyan yung pinaka-congressman niya sa District 1. So yun na lang, paki-confirm na lamang kung tama ako, pero yun po yung congressman niyan sa district. So, iba po ang may hawak ng Davao Occidental at iba rin ang congressman ng Davao del Sur, iba rin ang congressman ng Davao del Norte, iba rin ang congressman ng Davao de Oro at Davao Oriental. Marami po kasing Davao Yan, mula Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Ayan. So marami po, mga 5 ata, 1, 2, 3, 4, 5. 5 po ang klase ng Davao area ang meron. So, yun po ang malinaw yan mga folks And then, lagay ng ating panahon nga po dahil sa galit na galit yung ating DPWH Secretary ay ngayon, masusubaybahin na ngayon yung magiging status ng mga flood control lalo na nasa gitnang-gitna ngayon ang sentro ni Bagyong Opong. At makikita nga po natin dito sa Doppler Satellite Imagery ay matitindi nga pong pag-ulan na ngayon ang nararanasan mula Metro Manila, buong South Luzon, hanggang Visayas na po yan. Kitang-kita naman po yung pinaka-Doppler imagery natin. Yan. Very, very heavy po. Lalo na dito sa may bandang Cebu yan. Na kung saan nandito na sa may bandang baybayin yung sentro ni Opong, ni Bagyong Opong po. So, mag-iingat po ang lahat dahil asahan po ang mga pagbaha. Wala po tayong magagawa dyan mga folks. Sa ating lightning detection system, so far, aktibo mga pagkulog at pagkidlat. Mayroong at least 32 to 33 lightning strikes. Pero double check natin as of 11:35 a.m. Antay natin mag-refresh yung ating lightning detection, yung real time. Sa ngayon, nasa 26 lightning strikes kasi ang recorded. Ayan, nag-update na po. Total of 53 lightning strikes na po tayo. Inner and outer po yan.
pero more than 100 minutes ago pa po ito. So wala po tayong latest. Ang pinaka-latest lamang dito sa may bandang Quezon Province. Area ito ng bandang Dingalan or yon, bandang General Nakar. So ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat dyan. Asahan po ang pagkulog at pagkidlat. Pero rest so far wala tayong latest na mga lightning strikes. Sa ating current conditions, medyo kaka-heavy rain lang kanina, pero asahan natin na medyo pabugso-bugso po yung heavy rain dito sa Metro Manila ha. So expected pa rin ang mga biglaang pagbaha ang asahan natin sa maghapon. Dahil halos maghapon po tayo makakaranas ng pag-ulan sa Metro Manila at kitang-kita naman natin yung sweep ng water vapor na dadaan sa buong Laguna, Batangas hanggang Metro Manila, aabot yan ng bandang Pampanga. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at nakakahinto lang daw ng ulan. Maya-maya babalik yan, magiging intermittent o magiging occasional o intermittent yan. Light rain showers ngayon at overcast ang umiiral sa amin dito sa Metro Manila, dito sa amin sa Caloocan. Sa ngayon ay nakaka 30 mm total rainfall na kami, pero diretso agad tayo sa ating data na lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 9:11 AM na ngayon ng umaga. Ibig sabihin ngayon lamang mas bumaba pa ito ng 24.8 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 32.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:59 AM o 2 o'clock PM. Ibig sabihin lamang nito, medyo mataas ang naging heat index namin. Pumalo sa 43.9 degrees Celsius ang aming outside heat index. Kung titingnan natin ngayong araw ay halos wala po tayong indicated heat index at entirely ang buong bansa mababa po ang heat index natin dahil sa napaka-gloomy po ng ating himpapawid ngayon dahil dito kay Opong. So wala po tayong munang i-report para sa heat index. Yan. So diretso agad tayo sa ating PH extremes in past 24 hours. Pagdating sa highest temperature, ang NAIA ang may pinakamataas na naitalang air temperature na 33.4 degrees Celsius at sa lowest temperature sa Baguio ay 17.6 degrees Celsius. Pero pagdating sa ulan ay ang Catbalogan, nakaranas sila ng 221 mm na total rainfall. Yan, alam na po natin ang mangyari dahil nga po sila ang mas malapit sa sentro ni Opong. At kahapon ay 2.7 mm lamang ang total rainfall namin sa Caloocan. Ngayon lamang medyo lumaki kung kailan na mas malapit na po yung range nitong si Bagyong Opong po. Yan, nasa 30 mm na po at tuloy-tuloy pa pong madadagdagan yan ngayong maghapon po ha. So kapag tumaas pa yan ng husto maghapon ay aabuti na namin ang September total rainfall namin na average of 608 mm probably. Tingnan natin sa maghapon. Sa ating outside humidity, 98% po. So maximum humidity po tayo, cold humidity po. At wala pa itong pinagbago since last hour. Pinakamababang atmospheric pressure so far, 1,000 hectopascal. So malinaw lamang dito na hindi masyado malapit yung range nitong Bagyong Opong. Pero at least nasa tropical cyclone wind signal number 1 tayo sa Metro Manila. Or tropical cyclone wind signal number 2 naman para kay Pag-asa. High tide and low tide status natin, well, pa-high tide pa lamang po tayo, pero automatic ang buong bahagi nga po ng west and eastern part ng baybayin natin, magiging matindi po ang pag-alon natin. Maglalaro yan sa pataas ng 2 to 4 meters. Totally delikado pong pumalaot ha, lalo na sa buong South Luzon at Visayas. Delikado pong pumalaot ngayon dyan dahil asahan ang matinding bugso ng hangin. At mataas ang ating air quality at 69 moderate index or 29 micrograms per cubic meter. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Asahan po natin ang inversion dahil masyado pong concentrated ang kaulapan sa himpapawid sa Metro Manila. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at nilasang lulubog po ito mamayang 5:49 PM. At sa ating moonrise and moonset at 16% illuminated na po ng waxing crescent. Magmo-moonrise po ito ngayong 9:08 AM na po. So kaka-moonrise pa lamang po nito at 31 degrees elevation. At lulubog po ito mamayang 8:37 PM. So bago lumubog, medyo matatanaw na ninyo yan sa area na kung saan walang masyadong maulap. So medyo matatanaw na ninyo po yung waxing crescent na 16% illuminated. At sa ating namang local weather outlook para ngayong Friday, so this coming weekend na naman, magiging maulap po ang ating himpapawid sa maghapon at may kasamang localized thunderstorms po hanggang bukas din ng Saturday. All the way hanggang Sunday na po tuloy-tuloy yan mga folks.
At highest and lowest temperature expected 28 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. At sa local weather advisory, bagamat 3 o'clock AM po ito ni-report ni Pag-asa na mataan ng sentro ni Severe Tropical Storm Opong dyan sa vicinity ng San Isidro, Northern Samar. Maximum sustained wind na 110 km per hour at bugsong umaabot ng 150 km per hour. Umikilos pa west-northwestward sa bilis na 30 km an hour. Mabilis po ang kilos niyan maging sa ating tropical cyclone sector. Kaya mamayang mga 5 PM po, nandiyan na yan sa bandang kanluran nga po ng Occidental Mindoro na kaagad. At pagdating po mamayang gabi, malamang nasa West Philippine Sea na kaagad ang sentro ni Bagyong Opong. Yan. So malinaw yan mga folks. At sa ating short-term weather forecast hanggang this coming Monday ay medyo partially cloudy pa rin tayo at medyo maulan sa maghapon. So expected po ay hindi pa rin tayo matatapos sa mga kalat-kalat na pag-ulan. So whole week halos magiging partially cloudy tayo at maulan sa maghapon at overcast base sa ating short-term weather forecast. So diretso tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang napakamalawak na outer center nitong si Opong, si Bagyong Opong. Ito nga po yung pinaka-satellite imagery niya. Yung pinaka-RGB niya ay ito nga po yung pinaka-under center niya ngayon. Makikita po yung pagtawid niya, ang bilis ng kanyang galaw. Ayan, mabilis na sa bandang na kagad siya. Papunta na kagad siya sa may bandang west portions ng off coast ng Romblon. Pa Oriental Mindoro na kaagad siya. So yan po ang sentro niya at makikita natin sa pinaka-satellite imagery nga po ang malawak ang pag-ulan na po. Understandable na po yan. Kasama na ang buong Central Luzon, buong Southern Luzon na po yan, kasama na ang buong Bicol Region, buong Visayas, at buong Northern Mindanao na po ang malawak ang pag-ulan na po yan. So double check natin ang heavy rain potential na aabutin ni Opong. Well, halos entirely pa rin ang Bicol Region hanggang Northern Mindanao pa rin ang aabutin. Ayan sa maghapon. Yan. Yan. So halos sa unti-unti na nagla-light rains na dito sa may bandang east portions ng Bicol Region at Eastern Samar. So kung ipopost natin, ang ipipreviews natin, ito po yung pinakahuli niyang animation. Yan. So makikita po natin ang malawakan na matinding pag-ulan na lamang ang nararanasan ng mga heavy rain potential. Kabilang na ang Metro Manila, Olongapo, Angeles, Pampanga, dito sa Southern Luzon, ang bandang Lucena, Calapan, Oriental Mindoros, kasama na ilang bahagi ng Quezon Province, Marinduque, Romblon, buong bahagi ng Romblon na yan, buong Panay Island, buong Bacolod, buong Negros Region lalo na. May mga pag-ulan pa din na heavy rain sa may bandang Cebu, pero mostly likely mga moderate rain showers na lamang sa may bandang Cebu, Bohol, Leyte at Eastern Samar na lamang. So baka mamayang gabi unti-unti nag-i-improve weather condition na kayo dyan. Sa bandang Bicol Region naman, at least mga moderate, light to moderate showers po kayo dyan. Ayan, kitang-kita naman po, hindi umaabot yung heavy rain potential. So, ang mga heavy rain potential lamang ang sakop, mostly ang Negros Region, Panay Island, Romblon, Marinduque, Mindoro, Coron, Palawan, dito sa bandang El Nido hanggang boundary ng Puerto Princesa. Yan ang malawakan ang heavy rain showers ngayon. Sa NCR, ang Metro Manila, kasama na Bulacan, Pampanga, Olongapo, hanggang San Marcelino na po yan, sakop ng Zambales hanggang Maribeles, Bataan po. Yan, sakop pa rin tayo ng mga heavy rain potential dyan, kaya may mga moderate to heavy rain showers pa rin kayo mararanasan. Sa extreme Northern Luzon naman, mula dito sa may bandang San Jose o Nueva Ecija, pataas ng Cagayan Valley sa Tuguegarao, may mga moderate to heavy rain showers pa rin kayo na aasahan dyan. So magiging maulan pa rin ang buong Ilocos Region, La Union, Mountain Province, hanggang Benguet na po yan at Pangasinan. So, magdala lamang po ng payong just in case. At sa bandang Mindanao naman ay bagamat very gloomy tayo dyan, asahan ang mga light to some moderate showers po ang aasahan natin sa buong bahagi ng Mindanao. Wala namang nakataas na heavy rain potential, maaring magkaroon lamang ng mga isolated and clusterized heavy rain, especially dito sa may bandang Zamboanga del Sur at ilang bahagi ng Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Norte, dahil pa rin sa nahahatak na monsoon trap dito sa Katimugan. Yan, yung monsoon trap niya dito.
Yung ilang southwesterlies medyo tumatawid dyan dito sa may bandang General Santos and the rest of Davao region. So, hindi maiiwasan ang mga kalat-kalat na mga ilang light to moderate showers na pag-ulan. So, very gloomy po ang buong bansa natin ngayong maghapon mga folks dahil po sa presensya ni Opong. Mula naman sa pinaka satellite view naman natin, yan, yung ating CIMS Doppler radar. Makikita natin ay matitinding heavy rain pa rin talaga ang nakikitaan natin sa binanggit natin dito sa bahagi nga po ng bandang hilagang bahagi ng Palawan, Mindoro, kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi nga po ng South Luzon at Panay Island at Negros Region po. Yan. So mag-iingat po ang lahat dahil matitinding pag-ulan at asahan po ang matitinding mga pagbaha ang iiral sa nabanggit natin na mga lugar ha. So mag-prepare po lagi at asahan po talaga ang flash floods mga folks. Yung water vapor ay sakop na sakop po ang buong South Luzon hanggang buong Visayas area. Yan, kitang-kita naman sa ating pinaka-water vapor range. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Itong si dating bagyong Nando or international name na Ragasa ay nalusaw na po siya ng tuluyan kaninang madaling araw. 3:45 AM po ito nalusaw. Nalusaw na siya sa vicinity ng Mengzu o bandang Hanoi, Vietnam na. Ito tuluyang nalusaw itong si dating bagyong Nando or Ragasa. So yan na po ang pinakahuling niya. Summary lang natin, nabuo itong si naging invest, active na low pressure area na siya o invest. Si Ragasa September 16, 2025, mga 1:45 PM po yan ng hapon. Naging isang ganap na po siya na low pressure area. Pero under invest observation natin siya. And then natapos na siya ngayong araw, 3:45 AM nag-dissipate. So yan na po ang pinaka-historical at summary kay Nando ha. Which is siya na ang kauna-unahan natin na pinakamalakas na super typhoon na naitala sa Pilipinas ngayong taon since January hanggang September. Siya na yung lumalabas sa pinakamalakas na super bagyo na naitala natin na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at lumapit sa halos malaking kalupaan ng Luzon area. At mula naman ngayong 11:30 AM, ito namang si Opong, bagyong Opong, ang or international name na Bualoy, ay as of 11:30 AM ang kanyang central air pressure na ngayon ay 990 hectopascals. Under severe tropical storm yan. Ang 1-minute average sustained wind 117 km per hour at bugsong umaabot ng 151 km per hour. Sa 10-minute average nito ay 103 km per hour at bugsong umaabot ng 134 km per hour. At napakabilis po ng pagkilos niya pakanluran o west-northwestward sa bilis na 35 km an hour po. Mabilis talaga. Kaya mabilis din ang pag-exit nito pa West Philippine Sea mamayang gabi. Ang kasalukuyang lokasyon na ngayon as of 11:30 ay nandito na yan sa vicinity ng karagatan ng baybayin ng Romblon, pagitan ng Santa Maria or bandang Romblon Island mismo. Yan. So pagitan siya ng Romblon at Tablas Island. Yan, nasa baybay na ito dito, pagitan. Kaya nakataas yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Ang Tropical Cyclone Wind nila. Kaya ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Romblon, Sibuyan Island, hanggang Tablas Island. Ingat po sila dyan dahil asahan po ang may malakas na bugso ng hangin kayo dyan kasabay ng matitinding buhos ng ulan na torrential rainfall po. So ingat po, aabot dyan sa halos more than 100 mm ang total na rainfall na ibubuhos. Mag-iingat po kayo dyan mga folks. And then maya-maya ay tatawid niyan sa bandang Oriental Mindoro. Probably ay magbamangongabong yan or bandang Mansalay o Rojas. Well, kung titingnan nga po natin sa ating Tropical Cyclone Track Combination, medyo off-grid na po yung forecast ng data feed ng Japan Meteorological Agency. Pero sa pinaka-forecast error ng Japan Meteorological Agency, kung titingnan natin, ay maaring mababa na rin ang forecast track nila. Ayan o. Yan. Malamang ay pasok pa rin siya. Dahil base sa ating Tropical Cyclone Forecast Error, ay mababa na rin ang trajectory ng forecast nila. Ayan. Base lang sa ating automatic computed error ng forecast track ni
Opong ay medyo mataas pa rin yung trajectory niya daw. Pero malinaw naman, bago ito naglandfall kagabi, ay nag-indicate siya ng forecast na aabot sa typhoon category. Yan. Bago mag alas 2 ng madaling araw. Mga hating gabi, ito yon. So, bago mag alas 12, nag-typhoon category yung indication ng forecast niya. Kaya bago mag-landfall, base kay Pag-asa, kagabi, dito sa bandang San Policarpio, yan, ito yung San Policarpio, nagtaas muna sila ng panandaliang typhoon category. Then, upon landfall sa San Policarpio, pagtawid dito sa may bandang Calbayog o bandang Silvino Lobos o Northern Samar ay naging severe tropical storm din kaagad. Yan. So, kanina madaling araw ay nagtuloy-tuloy ito. Nag-first landfall ito sa San Policarpio, then second landfall sa Masbate, dito sa may bandang Dimasalang. And then, nag-third landfall ito dito sa may bandang San Fernando sa Sibuyan Island. So, magpapang-apat na landfall na siya dito sa may bandang Tablas Island. Probably, magla-landfall yan dito sa bandang Santa Maria or bandang Bonga. Yan, pagitan ng Bonga o Buwi, dyan sa bandang Tablas Island. So, magpapang-apat na po na landfall niya yan. Yan. So, yun po. Then, inaasa natin magpa-5 landfall siya sa Rojas ng Oriental Mindoro. Yan. So, mamayang hapon na po yan. Magla-landfall naman yan sa Rojas. So, nandyan na po yung kanyang range at makikita natin Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang buong Tablas Island, buong Romblon at bandang Sibuyan Island. Sakop po ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman ang Marinduque. Yan ay sa estimated range ng Tropical Cyclone Wind Signal. Inaasahan na mas mataas yan kay Pag-asa. So, malinaw yan mga folks. Tingnan na lamang ninyo sa huling Tropical Cyclone Wind Signal ni Pag-asa. Kung titingnan natin dito, kay Pag-asa na lang, sige, tingnan na lang natin sa pinaka-extended forecast track ni Pag-asa para official tayo. Makikita po ninyo ay nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang Batangas, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at northern part ng Aklan. Yan yung nakataas sa kanila. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman ang Pampanga, Bulacan, so kasama ang Metro Manila daw, Quezon, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Burias Island, Capiz, Antique, Calamian Islands, yan, nakataas yan. At ilang pa northern part ng Iloilo. Then Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang buong Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Polillo Island, Camarines Norte, Catanduanes, at buong Samar at buong Leyte na. Buong Samar at buong Leyte na po yan. Northern part ng Cebu, northern part ng Bohol, ilang areas ng Negros Occidental, Guimaras, at southern part ng Iloilo, at dito sa may bandang Palawan. Pagitan po yan ng bandang El Nido at Puerto Princesa. Yan naman ang nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal naman ni Pag-asa. So, official yan ni Pag-asa as of 11 o'clock. Pero sa ating Tropical Cyclone Estimation, Tropical Cyclone Warning Estimation, bababasin nyo rin yan sa mararamdaman ninyo kapag nandyan yung bagyo. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman ang bandang Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque, ilang portions sa Masbate, Burias Island, ilang portions ng Quezon Province, northern part ng Panay Island, kabilang ng Aklan at Rojas at Capiz, yan, nakataas yan. And then, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang ilang bahagi ng Occidental Mindoro, Lucena, abot sa may bandang Taysan, Lobo, San Juan, sakop ng Batangas, Candelaria, sakop nito ng Laguna, and then bandang Lucena at Tayabas, Atimonan, Quezon, pababa na yan ng San Narciso, Buenavista, ilang areas ng Tagkawan, Ragay. Sa Bicol region naman, sakop ang Naga, Iriga, yan, Ligaw, Pilar, hanggang Tikaw Island, Masbate, yan. Dito naman sa bandang Panay Island sa Katimugan, bandang Capiz, kalahati ng Capiz, mula bandang Maayon, pababa ng bandang Iloilo na. Yan po yung sakop ng range sa aking estimated Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Hindi pa abot sa bandang Metro Manila, kaya mapapansin niyo dito sa Metro Manila, medyo inuulan lamang tayo.
Pero yung cyclonic circulation niya, hindi pa natin talaga ramdam. Kaya hindi siya abot ng aking tropical cyclone wind signal estimated dito. Yan. So, inasahan natin yan, tataas na yan sa bandang Occidental Mindoro mamayan at tataas yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 to Signal number 3 mamayang, ngayong hapon po na darating. So, yun po yung pinaka-analysis natin at makikita na natin ay inaasahan nga po talaga natin, bababa pa talaga yung trajectory niyan. Dahil nga po, base na rin sa ating forecast and symbols nga po, mula kahapon, nanatiling malawak po ang kanyang cone of uncertainty. So, 'di ba? At bumaba na rin po yung forecast ng ensemble niya. So, ibig sabihin na po ay ito na ang lumalabas na final forecast track nitong si Opong. Ang huli niyang magiging dadaanan ang Oriental at Occidental Mindoro. Then, e-exit na ito sa baybayin ng bandang Santa Cruz. Bandang Santa Cruz na po or bandang Sablayan, Occidental Mindoro ngayong hapon na. Nandiyan na yun sa karagatan ng Sablayan or Santa Cruz, Occidental Mindoro. And then, nagre-re-intensify ito into typhoon category ayon sa 1-minute average mamayang gabi na po. Yan, typhoon category. Pero, kay Pag-asa ay nanatiling severe tropical storm. Yung kanyang kategorya. Yan. Yan po ang kaibahan. So, probably, baka umexit ito ng Philippine Area of Responsibility na magiging typhoon category pa rin siya. Dahil bago ito umexit ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga, ay nasa typhoon category na rin ito. Ayan o, typhoon category na siya. Sa 1-minute average, 139 km per hour po yan. So, sa atin sa 10-minute ay 120 km per hour po yan. So, bago umexit ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga, ay babalik ito sa mas malakas na typhoon category. And then, saan ba magiging tumbok nito? Ang maaring tumbukin nito ay bandang Hainan or bandang Vietnam na naman, sa karagatan ng Vietnam. Then, maaring maglandfall ito sa Honti ng Vietnam. Anong araw yan? Probably, siguro ay sa September 28 na nga po yan. Sunday ng hapon o gabi. Malinaw yan mga folks. So, yan po yung magiging forecast track ni Bagyong Opong at inaasahan nga po natin ay tuluyan na itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas na yan ng umaga. So mabilis kasi po ang pagkilos niya na nasa 35 kilometers per hour. So kung mag-maintain po na ganyan kabilis yung kilos niya, bukas na ng tanghali malayo na yan talaga sa Pilipinas. At unti-unti mabilis kaagad ang ating improved weather condition bukas ng hapon. So, yun po ang inaasahan nating magiging extended forecast niyan. Yan. So, ito po yung pinaka-satellite imagery niya. So, makikita natin na halos nandito na yan sa may bandang Occidental Mindoro, yung pinaka-sentro niya. Ayan o. Oriental Mindoro, sorry. Halos nandito na yung sentro niya. Ayan o, nandito na. Yan. Pero dito kasi is ganun din, halos mabilis kasi yung kilos niya kaya mahirap i-pinpoint ngayon ng satellite, pero malinaw na parito na yan sa baybay ng Oriental Mindoro na. Sa baybay na siya ng Oriental Mindoro. So malinaw yan mga folks at asahan natin sa maghapon ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Base naman sa ating intensity forecast naman ay expected sa loob ng 24 oras maglalaro lamang ito sa severe tropical storm, pero within 3 days posible pa raw itong mag-typhoon category. So, baka nga po bukas na nga po ng hapon ay baka mag-typhoon category uli yan, mag-re-intensify. So, yun po ang malinaw na forecast natin base na rin sa kanyang Spakedeos Tropical Cyclone Intensity Forecast. Samantala, sa kanyang Tropical Cyclone Assessment Monitoring naman, dahil meron na naman tayong binabantayan kasi mula kahapon, nagbigay nga po ako ng 55-hour period kahapon. Hindi ko pa yan na-post dahil napaka-uncertain pa ng kanyang convergence. Ngayon umaga lang natin pinost yung convergence report, pero malinaw naman po na nireport na natin yan kahapon. Makikita natin gamit ang ating Global Spectral Model, meron tayong bagong binabantayan dito sa South of Guam, pero napaka-uncertain pa rin niya, although mataas na po yung kanyang low level convection ng bahagya. Kaya patuloy natin binabantayan nito at under 30% chance na po yung kanyang tropical cyclone strike probability. Kung sisilipin natin dito, nasa 30% na nga po at kumikilos ito pa west-northwestward yung kanyang galaw. Sa ngayon ay yung magiging kilos nga po ni Bagyong Opong, ito nga po, so standard stationary na siya,
lalabas ng bandang Mindoro sa West Philippine Sea mamayang gabi. At yung binabantay natin na susunod sa kanya ay halos hindi pa masyado certain. So, hindi pa natin masyado nakikitaan ng low level convection, pero yung kanyang convergence kasi medyo tumataas na rin po sa 22 kilometers per hour. Ayan, nasa bandang southwest of Guam na nga po ito, o Eastern Mindanao, sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Itong bago natin binabantayan. At nagiging tropical wave na rin siya. So, yung kontrahangin niya, positive na rin. Sobrang lakas ng kontrahangin niya. Panigurado yung divergence. Ayan o, di ba? Nagpo 44 kilometers per hour na. At mula sa ating probability convergence, ayan, although medyo late yung position niya dito, pero malamang ay kahapon pa kasi ito, So, hindi pa siya nag-update. Pero maliwanag na nagkakaroon na talaga siya ng favorable convection. So, wala pa kasing naka-latest po dito sa kanyang tropical cyclone formation prediction sa West Pacific Basin. So, hindi pa natin ma-confirm ngayon. Pero malinaw lamang po dito yung kanyang convergence ay mataas na po at 22 kilometers per hour, which is babantayin po natin yung tropical wave na yan. Ang sa ngayon lamang natin yung kanyang mean sea level pressure ay hindi pa masyado consistent yung observation. So, mag-update po tayo anytime. However, mula sa ating mga computer models ng GFS, ay dito medyo nakikitaan nga po yung development ng convergence, pero pahilaga ang kilos nito sa ngayon. So, erratic pa o hindi pa masyado coordinated yung forecast ni GFS. Kay ECMWF naman, tropical wave lamang ang nakikitaan sa kanya sa ngayon. So, mukhang malabo pa sa ngayon ang forecast nito ang binabantay natin na convergence. Kay NAVGEM naman, dito ay pahilaga rin ang kilos niya. Pero erratic din ang kanyang development dahil may pinapakita naman dito, kikilis ito pahilagang kanluran and then bila itong magwe-westward patungo dito sa may bandang Northern Luzon. Ayon yan kay NAVGEM. Malinaw namang na hindi pa ganun ka-confirm yung development nito sa ngayon. Kaya mag-update tayo anytime. Dahil kung pagbabasin natin ng tropical cyclone strike probability nga po, nasa 30% chance na ang kanyang genesis. At makikita natin pa west-northwest din ang kilos niya. And then in T96 hour period, so ang araw niyan September 28 to 29. Yan, so natiling 30. Kaya babantayin natin yung forecast track pa nito between September 28 hanggang siguro in 120 hour period po. Dahil makikita natin constant lamang sa 30% yung kanyang tropical cyclone strike condition dito. So wala pa talagang certain kung magiging isang aktibong low pressure area ito or manatili lamang siya na tropical wave. So yun lamang, at least by September 30 ay magkakaroon ng epekto sa silangang bahagi ng bansa, especially Eastern Visayas at Southeastern Luzon. Magkakaroon po ng mga kalat-kalat na pag-ulan bago matapos ang huling araw ng September 30. So, yan po para maliwanag po mga folks. Samantala sa Ulat Indol, kaninang 6:50 o 6:49 AM ay medyo merong minor na earthquake, siguro magnitude 4 siguro yan. Pero mapapansin natin mukhang mahina lang siguro na paginig, na medyo mahina lamang ang frequency, mga around yung kanyang jolt period, yung pinaka differences niya siguro mga around 10 second lamang siguro or 4 seconds to 6 seconds. Maikli lamang yung kanyang jolting kaninang 6:49 kaninang umaga. At so far wala namang naitala tayo na medyo malakas-lakas, so double check natin sa data feed ni Phoebox ngayong umaga. Yan, meron nga po isa na magnitude 4, malamang. Yan sa northeast ng Mapanas, Northern Samar. Yan, magnitude 4.4 po yung pagyanig nito na may epicentral depth of 29 km. Naganap ito 6:48 AM, so tama nga po tayo. So 6:48 to 6:49 AM kaninang umaga nga po ng 6:48. Yan, na-detect sa aking seismograph ngayong umaga. So after naman yan, wala namang sumunod sa kanya, pero marami po ang mga minor earthquakes na naitala. Medyo dumadalas-dalas na rin yung pagyanig dito sa may bandang Bicol region ha. So medyo alisto po yung mga kababayan natin dyan. Diretso agad tayo sa pinaka-historical earthquake kung ilan na ang total earthquakes natin ngayong araw.
For the month of September, load natin yung month of September. Yan, nasa total of 838 earthquakes na tayo. 787 dito is magnitude 2.0, 47 sa magnitude 4 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. And so far, wala pa naman tayo nadadagdagan ng more than 6.0 na lakas ng magnitude. So hopefully wala tayong mag-iingat pa rin po tayo dahil dumadalas na rin po ang pagyanig sa may bandang Bicol region ha, yung cluster ng pagyayanig dyan ha. At yung bandang southeastern pa rin ng Visayas at Mindanao ay tuloy-tuloy pa rin na nadadagdagan ang mga pagyayanig. So yun po, mag-iingat na lamang po tayo. And so far ay limited pa rin at hindi pa rin siya umaabot sa 900 na total earthquakes. So at least may mga 4 na araw na lamang ang nalalabi. Tingnan natin kung makakaabot pa yan sa 1,000 total earthquakes at tingnan natin baka mayroon tayo madagdagan pa, kaya mag-alisto po tayo sa mga posibleng malalakas na mga pagyanig lalo na sa hilagang kanluran ng Northern Luzon at bandang Mindanao. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, September 26, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, September 26, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali sa ating report. Expected po ang maghapon na maulan tayo dito sa Metro Manila, kaya magdala po ng payong at inaasahan din ang mga pagbaha, yung malawakang pagbaha, lalo na dyan sa may bandang Southern Luzon at Visayas area. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa ating data feed ng ating weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.